Itanong mo kay Bro Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. At ang bawat bansa ay may kanyang natataningang panahon. Kung ang kanyang takdang panahon ay sumapit na, kahit nasa isang oras o isang sandali, sila ay hindi makakaantala nito. At gayon din, kahit na sa isang oras o isang sandali, sila ay hindi makapagpapauna nito. Quran, Surah chapter 7 at ang aya ay 34 ng Quran. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano. Ramadan Mubarak sa lahat ng nag-aayuno. Sa muli pong pagtatanghal ng aming palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay po at pagsagot ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang daan po yung ating panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Dawah Association. Patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming inaanyayahan yung amin po mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin po natin ng Islam. Libre po, wala pong bayad ang pagsasaliksik po sa Islam sa amin pong tanggapan. Ito pong ating pangradyong palatuntunan, maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin nyo po ay paki-search or paki-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay. Dito po sa ating palatuntunan, Quran at Biblia ang sasagot. At mangyari po na paki-like lamang yung aking pong Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letters po yung Bro Khalid Sanchez. At maging sa mga sandaling ito ay tayo po ay nakikita sa buong mundo, Sheikh Brother Kaka, through live stream sa youtube.com Voice FM Cotabato 2016. Sa mga nais pong makakita, sa mga nagugupuhan, pwede kayong manood ng live sa atin habang tayo po ay, kung wala silang radio. Yes. Kasi yung mga walang radio pero may mga internet connection naman, Yes. type nila lang yung Voice FM. Okay. So yan po ang ating mahalagang panawagan sa hapong ito. Ay kasama ko pa rin yung aking mga tagabasa sa panguna po ng punong tagabasa. Ang ating punong tagabasa, presidente po ng mga tagabasa Dito sa ng ating Presidente pa? kasi puno, presidente yun. Yeah. Walang iba kundi ang ating Hafiz Sheikh Mores. Bumati ka, Sheikh, sa mga fans mo sa buong mundo. Yan. Hindi na siya. Hindi Okay na? na. Okay na, okay. Si Alkaka, yung mom mo, batiin mo. Sige. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan natin na mga Kristiyano na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating programa. Well, bago po tayo magsimula sa pagsagot sa mga katanungan, binabati ko po ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa lahat ng aking kapatid at sa aking mga kaibigan. Nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Take it away, brother. Okay.
Parang may nakalimutan kang batiin. Yun po ang Napansin ko Ramadan nga na, eh. bro. wala na. Parang wala Wala yun. mo na bro. may ibig Allah sabihin yun. Pipicturean pala bro. Talagang, Naka-live streaming tayo. Naka-live Ah, streaming naka-live tayo. streaming. Ayan. Ito yung sabi ni brother bro. Naka-live streaming. Alhamdulillah. So, yan ang kagandahan ba kapag high-tech ang equipment mo. Tama. Kahit nakaupo ka lang Allah. sa radio, kay nakikita sa ibang bansa. Agad na nakikita bro, no? Yes, live na tayo bro. Yes, live Allah. tayo. Grabe ah. Habang nagsasalita tayo bro, napapakinggan na tayo ngayon bro, ngayong oras din. Pati yung paghinga mo, pag-ubo mo, napapakinggan nila. Kaya dahan-dahanin. Dahan-dahanin lang, no? Dahan-dahanin mo, bada kaka. Allah. So, ready na kayo? Mhm. Ready na, okay. Pinabati ko nga pala si Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia. Okay, unang katanungan, ito po ay mula kay Harun bin Abdul Majid. Sabi niya, Salam bro. Salam rahmatullah. Ano ang dapat isagot natin dito sa isang Kristiyano? Ito po ang tanong niya. Ano kaya ang tanong niya? Bawal iyon sa panahon ni Moises. Ipaano yan si Kristo nag-alaga ng baboy? Kung bawal ang baboy, bakit nag-alaga si Kristo ng baboy? Mhm. Grabe ha. Tanding katanungan yun ah. Kung bawal daw ang baboy, bakit daw si Kristo nag-alaga ng baboy? Mhm. Ang tanong bro, may iba tayo ba bro yung sa Biblia na nag-alaga si Yesu Cristo ng baboy? Wala pa akong nabasa, Brother Akaka. Nabasa ko na yung 4 na ebanghelyo sa Biblia, yung the Gospel according to Matthew, Luke, Mark at saka John. Wala po akong nabasa doon sa 4 na ebanghelyo na si Kristo ay nag-alaga ng baboy. Mhm. Pero may nabasa ako doon na may mga demonyo na pinalayas ni Kristo at ito ay sumanib doon sa mga baboy. Mhm. Yun ang nabasa ko. At yung mga nag-alaga ng baboy na yaon, na sinaniba ng demonyo, ay parang nagsipag-alisan yun. Yun yung nabasa ko. Pero mamaya, anuhin natin yan. Basahin natin yan para sa kapakanan po ng nagtanong kung ano daw ba ang dapat na isasagot. Una sa lahat po, nais kong ipaalam dito sa ating kapatid na nagtanong na our obligation in the first place is not the Bible, hindi yung Biblia. Kaya po dito sa aming palatuntunan, lagi naming inuuna ang pagsagot ayon sa Quran at Biblia, no? Sapagkat ang pananagutan ng bawat Muslim, kapag merong nagtatanong sa kanya, ang isasagot niya dapat ay kung ano yung sinasabi ng ating maluwalhating Quran. Hindi kung ano yung sinasabi ng Biblia. Sapagkat wala tayong obligasyon na ipaalam sa mga Kristiyano kung ano ang laman ng kanilang Biblia. Sapagkat kanila na yan. Yes. Ang ating obligation ay ipaalam sa kanila kung ano ang laman ng ating maluwalhating Quran. Yes. And then, singit na lang. Tama. Brother Itong Kaka, pagbabasa natin ng Oo. Biblia bro. Singit na lang yun. Yes, singit na lang bro. para higit nilang Malaman ang totoo. Oo, na ganun pala ang tama pala ang Yes. Quran, no? Tama Dahil- yung laman ng Biblia bro na hindi nila nakikinig doon sa kanilang pari. Oo. So ano ba ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran tungkol sa baboy? Ganito po ang sinasabi sa Suratul Baqarah at ang ayah Sheikh ay 173. 173. Opo, ganito po yan. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ipinagbawal lamang niya sa inyo ang maita o patay na hayop na hindi kinatay sa pamamaraang Islamiko at dugo at ang laman o karni ng baboy
at mga hayop na kinatay bilang sakripisyo o alay maliban pa kay Allah. Laong baga inaali sa mga Diyos-Diyosan. Nabanggit din yung karne ng baboy, Yes. no? Pinagbabawal. Kabilang doon sa pinagbabawal, yung Patay. yung Mayta. mayta, yung patay na hayop, yung namatay siya sa hindi Islamikong pamaraan. Halimbawa, pinalo, Yes. Sheikh, no? Kahit ito ay manok o baka, Binaril. siya, pinalo, namatay, hindi siya na-slaughter, hindi siya sinumbali, yung sabi nila sa, anong word yun? Mindanao Mindanao. word, no? Yes, bro, Sinumbali. Mindanao word. So, bawal kainin yun. Dugo, ayan. At itong karne ng baboy, bawal kainin. Maliwanag, hindi lang isang talata sa Quran, maraming talata sa Quran na bawal ang pagkain ng Baboy. Oo. Ngayon, ang nagtanong kasi, sabi niya is, paanong bawal ang baboy, sabi niya, kung si Kristo ay nag-alaga ng baboy? Yun ang kanyang tanong. Kung isipin mo, ang tanong niya is, Maganda bunga po. ng walang kaalaman, Brother Akaka, dahil tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, Mhm. at hindi natin nabasa doon na si Kristo ay nag-alaga ng baboy. Katulad Yes. ng sinasabi natin, wala pong mababasa sa Biblia na si Kristo ay nag-alaga ng baboy. Mhm. Meron pong mababasa sa Biblia tungkol sa mga demonyong pumasok sa mga baboy. Saan po natin mabasa yan? Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Mateo, 5 po yan. Umpisan ko, Brother Akaka, sa ito ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan, no? Marcos 5, umpisahan ko sa 11 hanggang sa 14. Ganito po ang sinasabi. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. Merong kawan ng baboy. Ibig sabihin, parang pulutong ng baboy. Yan. 12. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparuunin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Yung mga demonyo, Sheikh, kinakausap nila si Kristo na, sabi ng mga demonyo, kung palalabasin mo kami dito, doon mo kami papasukin sa baboy. Sa baboy. Ibig sabihin niya, ang baboy bro, puno ng demonyo. Yun ang pakiusap ng demonyo, mga demonyo, papasukin sila sa baboy. 13. At ipinahintulot niya sa kanila. Pumayag si Kristo, at ang mga karumaldumal na espiritu, yung mga demonyo, ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. Okay? At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. Yung 2,000 baboy, 2,000 baboy, Ang dami. sinaniban ng mga demonyo, nagpadaluhong sila sa bangin hanggang sila'y nangalunod sa dagat. Patay sila lahat. Sino ang may alaga ng mga baboy na ito? Si Kristo ba? Siya ang may alaga ng baboy na ito? Ganito po ang sinasabi sa 14. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon. Yung nag-aalaga ng mga baboy na Ibig yun, sabihin, marami sila ba? nagsitakas, oo. At ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. Hindi sinabi dito na si Kristo ang nag-alaga ng mga baboy na yaon. Sinaniban sila ng demonyo hanggang sa namatay yung mga baboy na yaon. Can you imagine, nagdadagdag ka ng isang bagay na hindi naman nasusulat sa Biblia? Diba, Sheikh? Sinasabi niya na si Kristo ay nag-alaga ng baboy, wala namang mababasa. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol doon sa taong Tumadagdag. nagdadagdag? Yung bang may idinadagdag, may ibinabawas doon sa Biblia. Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na yan? Ganito po ang sinasabi sa Biblia. Sa
aklat po ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 22 at ang talata ay 18 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan nyo kung ano ang mangyayari doon sa nagdadagdag at nagbabawas. Ganito. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Ibig sabihin, Biblia. Itong Biblia. Kung ang sinuman ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kung magdadagdag daw siya, Brother Akaka. Ano naman kung magkulang siya? 19. At kung ang sino man ang mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Yun ay sinasabi ng Biblia kapag ikay magdadagdag bawas. Kaya po, huwag po sana siyang magagalit. Yes. No? Tinamaan siya sa sinasabi ng Biblia dahil ang aligasyon ng nagtanong ay si Kristo raw ay nag-alaga ng baboy. Hindi po siya nag-alaga ng baboy. Tsaka Siya bro, po ay, in fact, pinagbabawal niya yung baboy. Yes. Tsaka bro, hindi naman nangangahulugan na kung si Yesu Kristo man ay nag-alaga ng baboy, hindi nangangahulugan na kinakain niya yung baboy, bro. Oh, Kung sakaling nag-alaga siya. Hindi ibig sabihin na inalagaan mo yung hayop, kinakain mo na. Correct. Katulad ng pag-aalaga ng unggoy. May Yes. unggoy si Brother Akaka. No? Kinakain mo. Wala pa naman, bro. Ibig sabihin, wala pa. Wala pa. Okay. Malapit na. Wala pa, okay. Malapit na sabi ni Hafiz. Malapit na mag-alaga si Hafiz. Yung piliin mo naman yung puti. yung gwapo na unggoy. Kasi hindi lahat ng unggoy naman ay mukhang unggoy talaga. Mukhang unggoy. Tuloy tayo, Brother Bro, may Akaka. tanong ako. Naalala ko bro yung ano natin. Yung sa ating pag-uusap. Ano yun, Na may Brother nagtanong Akaka? sa'yo. Aha. Ng isang na kung saan ang tanong niya is bakit yung mga Muslim ay yung baboy sinasamba nila dahil hindi nila kinakain yung baboy. Yung tanong ay kaya daw hindi kinakain ng mga Muslim ang baboy Dahil sinasamba dahil nila. Diyos nila yun. Diyos nila. Sinasamba nila ang baboy. Yun ang isa sa mga malaswa, karumaldumal, Grabe ano ang tanong niya bro. mga aligasyon na wala namang katuturan. Mhm. Kaya daw tayo mga Muslim, Brother Akaka, Hindi siya ay kumakain ng baboy. hindi kumakain ng baboy dahil ang baboy ay Diyos natin. Diyos natin. Astagfirullah. Sakin natin yung kanyang argument. Si Hafiz Alam mo bro, kung- ano kayang sagot niya bro? Sige, unahin natin si Hafiz. Kung yun natin sige, si Hafiz, bro. si Hafiz daw. Sige, Ano kaya ang anong sa sagot tingin mo mo doon, Sheikh? Ano raw ang magandang ano doon? Malaswa talaga na tanong niya bro. Malaswa yun, karumaldumal at nakaka-insulto. Isipin mo, yung baboy, Diyos natin dahil hindi natin kinakain. Allah Akbar. Isipin mo, Sagot yan, Sheikh. mawiwindang tayo, no? Ano sa tingin May mo, sagot si Hafiz Sheikh? bro. Sige, unahin natin Quran natin. Quran natin yan eh. Inshallah. Ayun na lang kasi kayo tinanong. Tama na. Sa bagay, tayo ang tinanong Brother Tama, Akaka tama. no? Oo. Ikaw yung dapat na magsagot bro. Oo. Totoo yun na bawal sa amin ang pagkain ng baboy, ngunit hindi totoo na yung baboy ay Diyos ng Diyos ng Muslim. Muslim. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Walang katotohanan yan. Alam mo, kung sasakyan natin yung ganong klaseng argumento na kaya natin hindi kinakain ang baboy dahil Diyos natin, naku, mawiwindang yung... Actually, nawindang siya, Brother Akaka, no? Nawindang siya bro. Kasi ganito yan. Simpleng logic lang po. Kasi ginagawang katatawanan siya minsan. Ginagawang para bagang biro ng mga sa ibang pananampalataya yung hindi natin pagkain ng baboy. Yun ang kanilang biro nila. Kaya sila hindi kumakain ng baboy dahil Diyos nila yung baboy na yan. Kaya po kami hindi kumakain ng baboy, kami mga Muslim. Una sa lahat, sapagkat ito ay ipinagbawal sa amin ng Allah. At kapag you dig deeper doon sa rason kung bakit bawal ito, matutuklasan mo na ito palang baboy
ang kasing o ang katapat niya, sabihin na natin, ay yung tae. Oo. Parang tae siya, chef. Ngayon, ang tingin namin nga sa baboy is tae. Sa mga kumakain ngayong kababayan natin, puwera sa mga Muslim, di kumakain ngayon ng mga Muslim eh. Pasti ngayon eh. Tama. Ang tingin natin sa baboy is tae. Tae. Marumi. Eh ngayon, ibabalik natin sa kanya ang nagtanong, Brother Akaka. Ikaw ba kumakain ka ng tae? Sagot niya, hindi bro. Oh, di, Diyos mo rin pala yung tae. Huwag mo sabihin, Diyos mo rin siya. Kaya dahil hindi siya Oo. kumakain ng tae, Diyos niya yung tae. Oh. Eh wala namang Kristiyano kasi na kumakain ng tae, di ba? Maltindi. Oh, so the fact na hindi siya kumakain ng tae, Hindi ibig kung yun sabihin. ang kanyang logic na kaya natin hindi kinakain ng baboy dahil Diyos natin ang baboy. Tapos siya, hindi rin siya kumakain ng tae, ibig sabihin, Diyos niya rin yun. Alam mo, kung papiliin ako sa dalawang Diyos na yan, dito na lang ako sa baboy siya. Mahirap kaya maging Diyos mo yung tae, brother. Oh, di ba? Tama, tama. Oh. Pero, yun ay mga walang kwentang argument na hindi dapat niyang, kung siya'y mautak na ano, hindi Kung dapat kami siguro naghaharapan bro, magkakatikim din ng ano, ng sagot doon sa kanyang ano, tanong. Akala ko patitikimin mo sa mga tae, brother. Ay, di naman, bro. Oo. So, ganun po yun. Alam mo, maging sa Biblia niya, Brother Akaka, i-combine na lang natin itong tanong na sinabi mo at saka yung sa dito, yung naunang question. Yes. Maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, itong baboy ay mahigpit na ipinagbabawal siya. At bilang patunay, hindi lamang isang beses na ipinagbabawal po sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ang pagbawal sa pagkain ng baboy. Tanda na mabigat ang order na ito, mabigat. Kasi hindi lang isang beses, maraming beses sa Biblia. Ganito po, umpisa natin sa lumang tipan hanggang kay Kristo tayo. Leviticus 11, ang mga talata ay 7 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. Siguro mas maganda kung tawagan ko yung aking kaibigan na pastor, Brother Akaka. At siya ang pabasahin natin sa talatang yan. Ganun ba? Maganda kasi kapag ka-pastor eh. Kasi Sa bagay. pastor, Taga saan siya bro? ito, nag-ring na si cellphone niya habang hinintay natin. Taga saan siya bro? Taga dito lang din sa lugar natin. Habang nag-ring siya, Brother Akaka. Sige, ikaw na lang muna magbabasa. Ikro. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Ay, okay na yun, Brother Okay na yun. Akaka. Sino inumpisahan mo ba siya sa 7? Hindi bro. 11, 7 hanggang 8 yan. At ang baboy, sabi niya, sapagkat may hati ang paa at paa, datapwat hindi ngumunguya, ito'y karumal-dumal nga sa inyo. 8, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. Utos, huwag. Hindi sinabing kumain ka. Ang sabi ay, huwag kayong kumain ng laman ng mga iyan. Yun ang sabi ng Biblia. At hindi lamang isang beses na ito'y ipinag-utos na huwag kainin ang baboy, kundi inulit pa ito sa aklat ng Deuteronomio 14 at ang talata ay 8. Ganito ang sinasabi, at ang baboy, sapagkat may hating paa, ngunit hindi ngumumuya, ito'y marumi sa inyo. Marumi, no? Sinabing marumi, hindi sinabing malinis. Sa Biblia, sinabi, ang baboy, marumi. Hindi sinabing ito'y malinis. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay huwag hihipuin. Kita mo? Ang tingin talaga ng Biblia sa baboy, tae. Ilang Kasi kahit na yung paghipo, pinagbawal talaga. bawal. Hindi lang yung pagkain. Maging ang paghipo ng baboy ay pinagbawal sa Biblia. Pagkain, paghipo, bawal. Sinabi sa Biblia, hindi kami ang nagsabi niyan, Biblia ang nagsabi niyan.
ang paghipo, ang pagkain sa baboy ay ipinagbabawal dahil ito ay marumi. O, di tayo talaga dahil marumi. Hindi naman sinabi na ito ay narumihan. Kasi magkaiba yung marumi at narumihan. Waalaikumsalam. Standby ka, brother pastor, kay papasokin kita ngayon sa program natin. Itutuloy ko lang muna itong discussion. At dala mo ba yung Biblia mo dyan, pastor? Okay, good. Maganda. Ito, anong relihiyon nga dati? Ito kalayo, okay ba dyan? Narinig mo ako? Oo, dinig na dinig ka dito. Oh, dinig na dinig. Okay, si standby ka, pastor. Yung bang load mo is aabot yan ng 1 oras? Or ano to, only ilang minuto yan, baka mapuputol ka. Pwede naman kami ang tumawag. Hello, bro. Hello, bro. Okay, standby ka ha? Sige, standby ka. Okay. Nagstambay nga. Hindi na gets. Ulitin natin. Sige, tuloy tayo. Yan. Pinagbabawal hindi lamang isang beses, kundi ito'y maraming beses na ipinagbawal at nabasa natin sa Biblia. Ngayon, sinabi sa Biblia na ang pagkain ng baboy ito ay bawal sapagkat ito ay marumi. Marumi siya. Hingin natin ang reaksyon ng ating kapatid na pastor. Anong relihiyon mo gani ngayon, pastor? Dati? Yung sa Pentecostal ako, Pentecostal. United Pentecostal. Pero dati ako sa atin. Yes, dati ako sa atin. Dati siyang Sabadista, Adventista siya. Anong buong pangalan po natin? Leopoldo Godinez, no? Pastor Leopoldo Godinez. Ilang taon po kayong pastor sa Seventh-day Adventist? 25 po. 25? Yes. 25. Okay. Nung pastor ka ng Seventh-day Adventist, 25 years, sa inyo, nung relihiyong yaon, bawal ba doon ang baboy o hindi? Bawal na bawal yun. Okay. Sabi ng Panginoon dito ay marumi yun. Okay, marumi ha. Bakit ka lumipat ng relihiyon na hindi naman bawal ang baboy, katulad ng Pentecostal? Naglipat ako doon sa United Pentecostal Church. Hindi naman ibig sabihin naglipat ko para kumakain ako ng baboy. Okay. Gusto ko namang i-clarify yung Yung bang Pentecostal, pastor, yung bang Pentecostal na nilipatan mo, ilang taong kang pastor dyan? yung tunay na makapagligtas sa atin. Kasi marami naman kung mga relihiyong ngayon, ang bawat isa sa kanila ay nag-aangkin ng mga membro ng marami, mga 20,000, gano'n lang ba ang maliligtas? Okay, kasi ang topic namin ngayon tungkol sa baboy. At ito ay tungkol sa baboy. At kaya kita natawagan dahil kapag Biblia ang pag-usapan, mas higit na may authority ang mga pastor magsalita tungkol sa Biblia. Sapagkat pastor nga ito, brother Kaka. No? Ito, direktang tanong dahil ikaw ay hindi iniwan mo yung pagkasabadista, lumipat ka sa Pentecostal. Nung nag-Pentecostal ka ba, nabasa mo ba sa Biblia na pwede nang kumain ng baboy? Wala din. Anong nabasa mo sa Biblia tungkol sa baboy? Ang sabi lang nila, pwede lang kakain basta hindi nakaluwas. Papasok ng sakyan. Pero pinabasa doon ng literal na ang baboy talaga ay pinakain na. Wala tayong mabasa kahit halugugin mo pa yung buong Biblia. Hindi natin mabasa yun. Kita mo, pastor ang sabi na kahit halughugin mo daw ang buong Biblia, hindi mabasa na Pwedeng kakain ng ang baboy ay pwede nang kainin literally. Ganito pa, brother, ganito pa ang ikapayo ko. Kahit mga pastor ngayon nga sa buong mga reliyon, sa lahat ng mga reliyon,
kapag mababasa nila sa bagong tipan ay mayroon nang magsasabing ang baboy ay pakain at literal, litra por litra, yun ay payag ako na tatalo ako. Oh, di better ito pala. Grabe ah. Matindi. Walang pagbabago walang pagbabago. Hindi pa rin nila na nababasa ang letra por letra ng baboy pwede nang kakainin. Wala. Samantalang sa pangkita na sabi nila, luma na yun. Pero yun ang sasabi ng totoo. Oh, correct. So, ito tanong ko. Ano ang mangyayari sa isang taong kakain ng baboy ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, ang sabi dito sa Biblia, ay siya ay sabayang maluno doon sa apoy, dagat-dagatang apoy sa impyerno. Grabe, no? Kapag ikay kakain ng baboy, ikay malulunod sa impyerno. Dagat-dagatang apoy. Yun ang anong talata kaya yan, Pastor? Para naman sa mga nagkikinig. Dito sa Isaias ay Sige nga, basahin natin. Sige, basahin natin. Ano yun? Sige. Habis ng Biblia. Oo. Sige, habang bubuklatin mo yung Biblia mo dyan. Yung Bisaya, ha? Kasi marami nagkikinig sa atin, yung mga Bisaya rin, Oh, sige. Ano mangyari sa kumakain ng baboy? Sabi mo, ano yun? Parusahan sa impyerno. Sige. Kapag kakain, halimbawa ako, kakain ako ng baboy, o ano mangyari sa akin? Ayon sa Biblia, hindi ayon sa Quran. Okay. Ikra. sa Biblia. Wala pa? Sige, habang binubuklat mo ang Biblia mo dyan, brother, buklatin din natin yung amin dito. Sige. Ayan. Nakita mo na? Bro? Wala pa? Nandito tayo. Sige, baka nandyan lang sa gilid-gilid. Nakikinig yung ibang mga kaparian nila. Baka sa isipin nila, gumagawa-gawa tayo ng ano dito, walang mga batayan ng mga pangungusap. Babalik sa atin yun. Correct. Di ba? So, yan, mabuti na yung mabasa natin, marinig nila, ma-double check nila sa kanilang Biblia, kung meron silang Biblia, para sila mismo ang makadiscover sa katotohanan na nakatago dyan. Kasi madalas ang katotohanan, tinatago yan, hindi yan binubulgar. Dito lang sa palatuntunan natin na Quran at Biblia ang sasagot, nabubulgar yung katotohanan. Ano, nahalungkat mo na dyan, Pastor? Dahil lang. Baka kailangan mo ng tulong dyan. Call a friend, ask the audience, ano man. Baka kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang sa akin kasi automatic dito. May computer kami dito na Quran eh. Grabe. Sige. Nawala si ano? Hintayin natin si Pastor. Hintayin natin. Kasi wala hindi nakita. Isaias. Itanong mo, ano man, Gusto mo itanong kay Bro Kale? Biblia ang sasagot. Yun. Hintayin natin yan. Okay, so habang hinihintay natin, so tuloy tayo muna habang nakabinbin yung tanong, no? Yes. Kasi ang tanong naman talaga dito, brother Pastor, is yung tungkol sa pag-alaga daw ni Kristo ng baboy, which is napatunayan natin na si Kristo hindi nag-alaga ng baboy. In fact, hindi nga siya kumakain ng baboy, ipinapatupad nga ni Kristo yung mga naunang utos siya tungkol sa pagbabawal sa baboy. Kasi itong binasa natin sa Leviticus at Deuteronomio, ito yung mga batas sa panahon ni Moises, tama yon, bawal ang baboy. Pagdating ni Kristo, hindi niya sinira yun, hindi niya binago yun. Yun ay kanyang ipinatupad. Siya nga ang nagsabi nun, Brother Akaka, aklat ang Mateo 5 at ang talatay 17, sabi niya, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain, ipawalang bisa ang kasulatan o mga propeta. Narito ako, hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Sabi ni Kristo. Maliwanag yun. Tingnan natin kung nagilap na ni Brother Pastor yung talata. Nandiyan na, bro. Ready na? Hindi ko na ito na lugar. Okay lang yan.
bahagi yan ng ating, ay, lumipat ka na ng reliyon. Yan ang ano kapag lilipat ka ng reliyon, malilimutan mo talaga yung mga dati mong nakasanayang Grabe. nakasanayang mga talatang ginagamit nung ikay Sabadista. Ang Bible, hindi ko naman masyadong ginabasa ito, kaya ang Quran, binibasa ko. Grabe ka, research ka rin sa Quran pala ha. Baka kailangan mo ng ayuda dyan na kung saan matatagpuan yon yung talatang hinahanap mo. Kasi itatanong natin dito sa katabi ko. Ready na dito Okay, Pastor? Si Brother Pastor. Wala pa rin, Sige, habang hinintay natin yan. So, yun po ang aming kasagutan, doon sa nagtanong tungkol sa baboy. Ito po ay bawal, hindi nag-alaga si Kristo ng baboy. Ang utos po sa atin ng ating dakilang tagapaglikha, sa ating maluwalhating Quran, Brother Akaka. Ang utos po sa atin, ang kainin natin, yung mga pagkain malinis. Yun ang utos Ganito po ang sinasabi sa chapter 2 at ang aya ay 168, Sheikh, sa Quran, 168. Chapter 2? Opo, Surah Al-Baqarah 168. Ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 160 68, yes. 68 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikaw. O sangkatauhan, magsikaing kayo ng halal, anumang mabuti at pinahihintulutan sa Islam, dito sa kalupaan, at huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanan siya sa inyo ay lantad na kaaway. Ang utos ay naka-address hindi lamang sa mga Muslim. Ito'y naka-address sa Ya Ayuhan Nas. Nas. Sangkatauhan. Kapag kasangkatauhan, nandyan na yung Kristiyano, Muslim, Yahudi, lahat jin, nandyan na. Ang ipinag-utos ng dakilang tagapaglikha sa sangkatauhan ay kumain ng mabubuti at pinapahintulutang pagkain. Maraming mga pagkain mabubuti. Bakit ka pa doon sa marumi? Kaya mismo nagsabi, ang baboy ay marumi. Bakit ka pa kakain ng baboy? Tama. Marumi. Meron namang malinis na pagkain. Yun ang utos Kung hindi talaga ligaw yung mga tao na Oo naman. kumakain ng baboy. Sa pagkain ng tao sa baboy, ang sinusundan niya ay ang utos ng demonyo. Kasi yun ang utos ng demonyo, kakain ng marumi. Kasi gusto ng demonyo marumi. Di ba yung mga demonyong mga marurumi na sinasabi sa talata sa Marcos 5:11 hanggang 14, mga demonyong marurumi, nung sila'y lumabas doon sa mga tao, nakiusap silang papasok sa baboy dahil yung baboy marumi, madaling pasukin. Oo. Ngayon, ang tanong na lang is, ano ang mangyayari sa taong kakain ng baboy? Sabi ng pastor, siya daw ay parusahan sa impyerno. Tingnan natin kung nahagilap na yung talata. Andiyan na yung talata, bro, pastor? Bro, pastor? Hello, bro? Wala pa. Andiyan ang talata, andiyan na, ready na? Ito na, ay, salamat. Okay. Sa wakas, nakita rin. Matagal namin hinintayan. Okay. Iqra, basa. Basahan ko Sige. So, magsimula tayo sa 16. 16. Sige. Isaiah 66, ang talatay 16 to 17. Okay. Yan. Basahin ko Sige po. Kahit pinahagi, ito na. Yeah, sige. Pinahagi sa kalayo si Jehovah mupahamtang sa hukom. Ug pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod. Ug ang tanang mga pinatay ni Jehovah daghan.
yun. Yung sabi ng iba, yung basta magputli na tayo sa sarili natin, dahil ano pa kakainin natin. Pero ang ganito, ang pagkasabi nito ganito, datong nagabalaan sa ilang kaugalingon o nagaputli sa ilang kaugalingon, aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo sa usa diha sa taliwala, nagataon o unod sa baboy, ang luluntanan o ang ilaga. Ganito pa, silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehova. Ada, maliwanag, no? Klaro pala. O, ibang version. Sige, ibang... Doon sa Today's English version, ang pagkasabi doon, Sige. Sige. Kadtong nagapukli sa ila kaugalingon, nagbalaan, muadto sila aron sa paghalat, o ilang ginakaon ang unod sa baboy. O ang mga ilaga ug ang tanang dulungtanan nga giisutan sa Ginoo. Apan silang tanan magadungan sa paglugsong dito sa labing mainit nga kalayo sa impierno. Grabe, no? Ito ang pagkakasabi dito sa Today's English version. Dito sa King James version, ganito na ang pagkasabi, o ang dulungtanan o silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehova. Pero dito sa sinasabi sa Today's English version, ang pagkasabi sa Cebuano, na ilang tanan magadungan sa pagtugtugnato sa pinakainit na kalayo sa impierno. Pastilan pud. Allahu Akbar. Unsa man ni, wa man ni ginasulti sa mga pari o pastor sa ilang mga sa ilang mga Aywan ko lang, brother, kung ang sabi nila, pwede na ako magkakain, pero ganito lang ang aking. Pwede naman natin kainin yun, pero yung kaluluwa natin. Teka muna, ang lusot kasi dyan ng iba, ang sinasabi dyan na bawal kain, yung karne ng baboy. Paano yan? Ang hilig ko yung buto ng baboy. Hindi ako kasama sa parusahan dahil ang kinakain ko naman yung buto ng baboy. Grabe yan. Grabe yung ngipin nun, no? Pudpud ang Yan ang mga filosofiya na hindi matatanggap ng alayon. Sige, kain na lang kayo ng buto ng baboy. Tingnan natin ano mangyari sa ngipin nila. Ang kakain nila yan, sigurado ako hindi man nila makakain. Sabaw lang ang sa kanila. Grabe na. Sabaw, parusot. Ang laman na tayong sabaw, ganito rin sa kanila. Sige, at least bro, brother pastor, no, pastor ka magiging nga certified. Standby, wag mong patayin ang cellphone, ha. Wag mong patayin ang cellphone. Another question ta, lipat tayo ng ibang question. Maganda itong question na susunod, pastor. Dito ang sunod na question. Galing kay Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, hindi. Itong tanong niya. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Pakihambalos nga ng kasalungat sa Biblia ang talatang ito na pinagmamalaki nila. Lahat kasi makita ko sa Bible ito laman sa John 10:30. John 10 verse 30. Alam ko na ito. Ito yung talata tungkol sa Diyos I and my Father are one. Ipatunay. Ang ganito pagkakasabi dito. Sige. Yeah, may Biblia ka dyan. 10:30. Teka muna bro, at bago dyan sa Biblia mo, Quran muna tayo kasi yun ang ating pananagutan sa ating mga kababayan. Quran muna tayo. Sige. Brother, ganito ang dapat natin malalaman dito. Kasi maraming inisasabi ng Biblia na literal ng mga tao. Pero ito literal ito, kailangan natin intindihin ng maayos para kaligtasan ng nakasalalay. Correct. Tama yan. So alamin muna natin, bago natin basahin yung John 10 verse 30, Brother Pastor, basahin muna natin yung ating malulahating Quran tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Ano ba talaga? Ilan ba talaga ang Diyos? Kasi sabi diyan, ako at ang Ama ay iisa. Si Kristo isang persona, ang Diyos isang persona, lumalabas
maging dalawa yon, tapos iisa lang din daw. Ano ba ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran tungkol sa bagay na yan, itong maraming Diyos? Sa chapter 4 ng maluwalhating Quran at ang aya ay 171. Ganito po ang sinasabi. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita o mangyari nga. At ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang roh o espiritu na kanyang nilikha. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo. Huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo. Sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. Yun. Sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos. Sabi doon, si Allah raw ang tanging nag-iisang Diyos. At sabi pa niya, wala takulo salata. Huwag kayong magsabi ng tatlo. Yung Trinity. Okay. Yun ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran. Ngayon, dito na tayo sa ating Biblia. At kasama pa rin natin sa kabilang linya, yung ating magiting future hero ito, inshallah, Brother Al-Kafa, in Islam. Si Pastor Leopoldo Godenes. Okay. Yung John 10:30, Pastor, ano ba talaga ang tunay na interpretasyon ng John 10 verse 30? Kung babasahin natin yung British English version, brother, ang nagtukoy dito, hindi ito si Kristo. Oh. Ang tukoy dito, yung sinasabi ng iba ng Ama, ngayon ang Allah. Sige daw, be. Sige, basahin natin. Sige. Sabi ni Kristo nga, ako at ang Ama iisa. Hindi ibig sabihin na sa kapangyarihan sila ay iisa. Oho. Pagkat ay sa gawain, mayroon namang gawain na pinagawa ang Allah ng doon kay Kristo. Nang ibig sabihin, hindi malilipat sa ibang gagawain yung pinagawa sa kanya. Kaya yung sinasabing ako at ang Ama iisa, ang ibig sabihin dito, nag-iisa sila sa gawain. Oh. Hindi sa pagka-Diyos. Ano yung gawain ng bro? Hindi sa pagka-Diyos. Oh, sa gawain sila nagkaisa. Mayroon namang ibang narinig dito ang mga apostoles noon. Yung dito sa Mateo, babasahin ko muna. Sige, basa. Dito sa Mateo, chapter 28, verse 18. Yung kasabi dito sa Mateo, chapter... Sige. 28. Yung chapter 20 sa Mateo. Sige. Ikra. Pag sabing mayroong nagbigay, ibig sabihin,
ay ibinigay. Mm. Pero hindi ibig sabihin na Tinanggap. pagsabi, akin yon. Mm. Yun dito, ang pagkakaintindi dito, malalim intindihin itong Matthew chapter 28 verse 18. Ang pagkasabi dito, si Jesus, idukol o mingon kanila. Mm. Tanan ko ihatag ang tanang kadahong sa langit kong sayuta. Yung ibig sabihin, yung sa kanilang kadahong, sabi ni Kristo, ibinigay sa akin ang kapangyarihan dito sa langit ng lupa. Ang ibig sabihin nila ay kapangyarihan ng pagka-Diyos ito. Hindi. Ito ang kapangyarihan ng mensahe. Kapangyarihan ng mensahe na dapat unawain ng tao na si Kristo ay binigyan ng tungkulin na hindi magkawa sa ibang tao ito. Mm. Yan. Okay. Ibig sabihin kapag binigyan ka, kayo bang nagbigay? Hindi naman. Ang sabi ni Kristo dito, sa akin, Jesus ay nagsasabi dito sa Tagalog, sa akin ibinigay ang lahat ng kapangyarihan dito sa langit at sa lupa. Ang Wait. ibig sabihin dito, yung mensahe, ibinigay sa kanya. Kasi siya ang binigyan ng autorisasyon na bigay sa tao ng magandang pananampalataya. Sa makatuwid, itong John 10 verse 30, hindi ito siya mabigat na patunay na si Kristo ay Diyos. Sapagkat, Mayroong nagbigay sa kanya. Mayroong nagbigay sa kanya. Ibig sabihin, kapag binigay sa kanya, sabi nila, kita mo? Kapag binigay na sa kanya ang lahat, wala nang natira doon sa ama. grabe din. Okay rin yung logic, no? Hindi papangpa yung pananampalataya natin sapagkat ang Biblia kailangan ay intindihin at kailangan natin ipasalawak yung pagsabing ibinigay. Kasi pwede naman tayong bigyan, di ba? Correct. Pwede naman tayong bibigyan kung Ang tanong ganito, yung po bang ibinigay kay Kristo, tinanggap niya ba yun o hindi? Ang kasabi dito, hindi naman mababasa natin na itinanggap niya. Pero, tungkulin niya nga tuparin ito. So ibig sabihin, bawal ang mag-presume ng isang bagay na hindi nasusulat. Kasi, di ba ang sabi sa Corinthians, huwag kayong hihigit sa nasusulat. So sinasabi doon na ibinigay sa kanya. Ang tanong, tinanggap niya ba? Kasi ang sinasabi sa Juan 5:30 ng Biblia, si Kristo walang kapangyarihan. Di ba, brother? Pastor? Ganito, ang sabi naman sa... Ito, lalong umiinit. Sige. Sabi naman dito sa 20, ang sabi niya sa 20, na magatudlo kanila sa pagtuman patanan nga akong inasugo kaninyo. Ibig sabihin, dito ang utos pagtuman. Ang ibig sabihin, ang pagtupad nito ba? Ang pagtupad. Pagtupad. Bigyan siya ng kapangyarihan. Okay, so... tingnan natin yung kahit sa akin, pwede rin yung nabibigyan ako ng kapangyarihan pero hindi ko tatanggapin. Pwede yun eh. Pwede yun. Kaya nga, ang malaking big deal is sinasabi sa talata na si Kristo binigyan ng kapangyarihan, pero ang tanong, tinanggap niya ba? Hindi naman nakasulat na ito'y tinanggap niya. Sa makatwid, nagbigay kaagad ng konklusyon yung nagbabasa na si Kristo ay Diyos sapagkat binigyan siya ng kapangyarihan, naging makapangyarihan na siya. Hindi naman niya naisip kung ito ba'y tinanggap ni Kristo o hindi niya ito tinanggap. Di ba, brother? Pero ganito, ano pa talaga ang stand mo bilang isang tao na naglalakad sa mundo? Si Kristo ba ay Diyos o hindi? Si Kristo nagpapatunay na siya ay tao. Okay, tao yan ha, tao ha. O tao, galing mismo sa pastor yan ha. Hindi nabasa dito sa Matthew 10 niya. Ang sabi niya dito, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na ako nagsasabing na ako ay rin ay tao? Pero kasi sabi ng mga kasi lulusot yan eh.
sabi ng mga mangaral sa Kristyanismo, hindi po problema sa amin kung si Kristo ay tao, hindi. Sabi nila. Kasi tanggap namin na si Kristo ay tao. Walang problema sa amin yan. Ang pag-usapan natin, yung kanyang pagka-Diyos. Dahil Diyos siya Nagkatong at tao din siya. Para sa kanila, ganun yun eh. Oh. So, kung tao siya, hindi, walang problema. Pinapatunayan mo lang sa amin yung aming panampalataya dahil ang paniniwala namin si Kristo, tao, walang problema, nasa Biblia yun eh, no? So, ang pag-usapan natin yung kanyang pagka-Diyos, sapagkat sabi sa talata sa John 10:30, ako at ang Ama ay isa. So, ibig sabihin, isa daw sila sa pagiging Diyos. Ang tanong dito, brother, pastor, yung si Kristo namatay ayon sa Biblia at sa paniniwala ng mga Kristiyano na si Kristo ay namatay. Nung si Kristo ay namatay din ba yung kanyang Ama? Dahil iisa lang sila eh. Wala tayong mababasa na ang Diyos mayroong kamatayan. Kaya yang kay ang Diyos, ang Ama, nga sinasabi, ang Ama, walang kamatayan ng alayo. Okay, meron ba tayong mabasa sa Biblia na ang Diyos ay walang kamatayan? Kaya kung namatay ang Diyos, disipli. Pastor. Sila na si Kristo ay Bro, pastor, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na ang Diyos ay walang kamatayan? proven talaga. Mayroon ba tayong talata dyan na dala-dala na ang Diyos ay walang kamatayan? mayroon tayo dyan, pero may i-reset natin yan. Pero lahat namang mga tao na naghahawak ng Biblia, alam nila ito. Oo. Ayan. Kasi may mga tao kasi naniniwala na ang Diyos ay namamatay din eh. Wala nang lusog, bro. Lahat ng Ay, mga ganun. hawak ng Biblia, kahit mag-reset man tayo, sa sunod na mga podcast ibabasa natin sa kanila yon, i-reset natin yon. Kahit sa sunod pang linggo, research muna. Research muna. Ang katunayan, brother, ang Diyos, walang kamatayan, hindi mamamatay. Yun ang laging narinig natin. Pero kasi may mga taong naniniwala na ang Diyos ay namamatay. Oo. Grabe yung concept niyo. Basahin mo yan. Ay, ang tanong dito is ganito. Si Kristo, sabi niya, siya at ang Ama ay isa. Nung si Kristo ay namatay din ba ang kanyang Ama? Dahil isa lang sila eh. Di ba yung yun ang Hindi naman tayo mabibasa dyan, brother. Ha? Wala tayo kahit talubugon pa natin yung buong Biblia. Lubugon, magsimula tayo sa Genesis to Revelation. Hindi natin mababasa na pagkamatay ni Kristo ay sasabay doon ng Ama. Ang ibig sabihin, kapag mamatay rin ng Ama, hanggang ngayon wala tayong... Sa makatuwid, mali yung konklusyon na si Kristo at ang Ama ay iisa sa pagka-Diyos. Mali yung konklusyon na sila iisa sa pagka-Diyos dahil kung iisa sila sa pagka-Diyos, tiyak patay rin yung isa. Ganun ang logic. Halimbawa, nabungi ko, isa lang ako at si Pastor Leopoldo Godines, iisa lang kami. Ngayon, naligsan man ko, bro. Pati ikaw, naligsan po ka diha. Isa lang tayo eh. Di ba? So mali yung konklusyon na iisa sila sa pagka-Diyos. Tinatalakay natin naman ito, bro, hindi para mambatikos ng ibang relihiyon. Kaya nga ikaw na pastor din ay kinuha ko ang opinion mo sa bagay na yan dahil higit ang authority mo kapag ka Biblia ang pag-usapan dahil pastor ka eh. Grabe. Ako pastoran lang. Ikaw pastor ka. Tapos mas maganda pa sana kung may pari din tayo makausap, no? Grabe. Oo. May pari din tapos ministro ng Iglesia ni Cristo para higit na matibay. Matibay talaga. Oo. So ito, nagkakabukingan na ito. Sa Biblia sinasabi na hindi lang si Kristo at ang Ama ang iisa, Brother Akaka at Pastor Brother. Sa Biblia sinasabi kung yun ang maging batayan na Diyos sila, merong mga tao na hindi lang si Kristo, hindi lang yung Ama at si Kristo, kundi meron pang ibang tao na sila iisa. Hindi lang si Kristo at ang Ama niya. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Juan 17 at ang talata
Simulan ko bro sa 20 hanggang sa 22. Tingnan mo, hindi lang si Kristo at ang Ama ang iisa. Yes, sir. Tingnan mo pwede mong buklatin sa Bisaya mo dyan, brother Pastor, para ano natin sa Bisaya version. Ganito ang sinasabi. Juan 17, 20, 21 hanggang 22. Nakuha mo? Yes? Brother, sandali lang. Opo. Para nga hindi kayo mahirapan, pwede mo naman ako tawagon, Brother Jun. Ganyan lang. Sige, Brother John. Ganito. Brother John. Okay. Talatang isa dahil... Pastor John na lang, mas unique. Okay, Pastor. okay. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman